Mga idol, welcome back sa aking YouTube channel. So meron naman tayong i-repair dito na anchor tank amplifier. So nagkakaroon ng problema sa kabilang channel. So nagpo-protect siya mga idol. So pinull out ko na mga idol yung kanyang isang module dahil ito yung nagkakaroon ng problema. Nagpo-protect siya pag itinodo ng husto yung kanyang volume. So pan checking kanina, nag-initial checking tayo. So dinaan natin sa oscilloscope. So chinek natin yung kanyang stepper. So mukhang hindi nagfa-function mga idol. So kaya pinull out ko siya para ma-double check natin yung kanyang stepper section dito mga idol. Okay, so nililinis ko muna yung kanyang channel. So binabrush ko lang yung mga alikabok na nakadikit dito. Ayan. So andyan dito sa kabilang side. Meron rin. Okay, and then so i-double check natin dito yung mga components sa stepper side na to mga idol. Okay, so dito mga idol, meron tayong nakita ditong merong leak yung kanyang driver ng kanyang stepper. So ito, i-check natin. So, meron ako dito nakitang leak. So try natin dito sa kanyang collector and emitter. Ayan, so meron siyang leak. So mag-base tayo. Ayan, so wala siya. Collector and emitter meron. So kung dito sa kabila, wala eh. Walang continuity. Pero dito sa kabilang side meron siya. Ayan. So ipo-pull out natin itong transistor na to. So ayan po mga idol, na pull out ko na po yung transistor dito, yung driver transistor niya, at tinistor natin sa ating LCR. At upon checking sa aking LCR, ayan, so nagiging diodes na po yung transistor na ito. So bad na po siya. So busted. So papalitan natin ng bago. Okay, so mga idol, napalitan na natin ng driver yung kanyang stepper. So ayan po yung pinalit natin, A1943. So susubukan natin. So tingnan ninyo yung ating scope. So nakakabit niya sa scope. Wait lang. Okay. So para makakita natin yung waveform ng kanyang ano. So kabit na natin dito sa saan ba yan? Ito. Okay. So, kabit na natin sa supply. Ayan. Okay, so hatakin natin yung volume. So meron tayong signal generator na nagbibigay ng signal sa ating amplifier. Okay, so ayan na po. So kanina hindi siya nag-step up. So yun pala yung problema niya. So kaya sabi ng may-ari, nag-protect. So ganun pala yung problema niya dahil nag-protect siya. Kasi yung kabilang side hindi nag-step up yung kanyang secondary supply. Dahil ito ay class H, so meron siyang secondary output, power output. Ayan. So okay na siya. Ayan. Okay. Goods na siya mga idol. So ready for testing na rin ito. And syempre susubukan natin sa kabilang side. Dito. Kung meron ding power dito. Okay, so okay, goods. Alright, so naggumagana yung stepper na kabilang side. Ayan. So ganun lang po mga idol sa pagto-troubleshoot ng ganitong klaseng mga amplifier. So dapat i-secure lang natin na gumagana yung kanyang mga power stepper, gumagana siya para at least yung kanyang performance ay mapamanatili niya pa rin. Okay, so ayan po. At tatakpan na natin at mag-sound check tayo bukas. Okay, so mga idol, natapos na natin i-repair itong anchor tank na CA20. So ready for bakbakan na naman to mga idol. Pero may isang concern lang ako dito. Yung kanyang fan medyo mahina. So i-ano natin to, papalakasin natin para mas may babad sa init. So medyo mahina siya. So although na pag uminit daw ano siya, lalakas. Pero mas maganda na kahit hindi pa siya iinit, malakas na yung function ng kanyang fan. Ayan. Okay, so okay na to mga idol.
ready for pick up na rin po ito. Okay, so maraming salamat sa gustong magpa-repair ng mga amplifier. So dalhin nyo lang dito sa aking shop. And sa bala ko order ng mga processors, crossover, and parametric, equalizer. Yan, so meron tayong link sa baba dyan sa description mga idol. So ano nyo na lang, paki-click nyo na lang yan. And shop sa Shopee. And kung gusto niyo, siyempre orderin nyo na. And pag wala pang budget, siyempre add to cart lang muna. Yan. Okay, so maraming salamat sa tiwala sa pagpa-repair ng mga amplifier dito sa akin mga idol. Okay, so meron tayong update sa ginagawa nating module. Ito po ay 3-way. So pasuyo ni sir. So meron dito kasama ng sub at saka mid high. So 3-way module. Yan, so kinulang ako ng XLR connector dahil yung pinadala sa akin ng tendahan ay maraming female na connectors. So yan, kinulang ako ng 3 na male connector. Yan, so kung hindi lang ako kinulang, natapos na natin ito mga idol. Okay, so maihalin tulad natin ito mga idol, yung arrangement ng XLR sa version 1 natin. Kung mapapansin ninyo, ayan. Okay, so dito sa gitna para sa ating mid, and sa dulo sa mid high, sa high. Okay, tweeter. Yan, so dito sa una ay para sa ating sub. Okay, so parang version 1 module siya, pero hindi siya 3 stages, no? Dahil gusto ni sir na 3-way siya, merong low at saka mid high. So ayan, so binigay natin yung request ni sir. Pero yung version 1 module natin, 3 stages yun. Input dito yung equalizer, input dito yung crossover. Yan, so ayan, so meron ding input dito para sa input out from EQ to crossover. So mag-input din yung crossover natin dito, and dito mag-out papuntang amplifier. And meron portion ng auxiliary send dito ng mixer natin. Yan. Okay, so sa gusto pang umorder ng mga module natin, so PM na lang po sa aking Facebook profile mga idol. Meron din tayong link dyan sa description sa baba. Pakipanoorin nyo na lang po mga idol. Okay, so maraming salamat. Ayan, so pa. Ayan. So hindi tayo makapag-testing, audio testing, dahil wala tayong music player. Nasira yung memory ng aking player. Hindi na magre-read. So, nasira. Okay, so dahil siguro yan sa patay sindi ng kuryente. So hinuhugot ko lang kasi directly sa outlet wala nang proper shutdown. Okay, so maraming salamat mga idol. Don't forget to subscribe, like, and share ng ating mga videos. Thank you.